Hallelujah, 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 Hallelujah. Birheng Maria, mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. No'y araw ng paghahanda at araw ng mga Hudyo na manatili sa krus, at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon niya ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus ay makitang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit, inulos ng sibat ng isa sa mga kawalang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang Ang siyo tanghali po po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin sa ang mahal na Birheng Maria bilang ina ng sambayanan o bilang ina ng simbahan. At lagi pong ipinagdiriwang ang kapistahan na ito o ang pag-alala na ito Lunes pagkatapos ng pagdiriwang ng Pentecostes. At tandaan natin kahapon, sa tulong ng Espiritu Santo na bumaba mula sa langit, ang Espiritu Santo na ito ang nagbigay ng kapangyarihan upang ipalaganap ng mga alagad ang misyon patungkol sa salita ng Diyos at patungkol sa mga gawa ni Jesus. At tandaan natin nung mga oras na iyon, hindi lang mga alagad ang naroon, kasama ng mga alagad si Maria. At si Maria ay hindi lamang naging ina ni Jesus,
bagkus siya ay naging ina ng mga apostol ni Jesus. Siya ay naging ina ng bawat isa sa atin. Kaya nga kung mapapansin po natin, mismong si Jesus ang naghabilin sa atin na ang kanyang ina ay ating magiging ina. Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, habang si Jesus ay nakabayubay sa krus, ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang alagad? Ginang, narito ang iyong anak. At ang sinabi naman ng alagad, narito ang iyong ina. Pero bago pa sinabi ng kanyang alagad na narito ang kanyang ina, si Jesus, inihabili na tayo kay Maria. Kaya nga bilang mga Katoliko, hindi naman talaga natin sinasamba si Maria. Hindi naman talaga natin sinasamba ang ina ng Diyos. Bagkus, nandoon yung ating pagbibigay ng respeto sa Kanya dahil si Jesus mismo ay hinabilin tayo sa Kanya. Kaya nararapat lamang na kay Maria nandoon yung paggalang. Kay Maria nandoon yung ating respeto. Kaya nga kay Maria, siya ang nagdadala sa atin palapit kay Jesus. Siya ang nagdadala sa atin palapit sa Diyos. Siya ang nag-uugnay sa atin upang ang panalangin natin ay tugunin ng Diyos. Tandaan natin sa napakaraming kwento na si Maria nung humiling kay Jesus, natanggihan ba ni Jesus ang kanyang ina? Hindi. At yun marahil yung pagpapaalala sa atin sa araw na ito, na tayong lahat ay inabilin ni Jesus sa kanyang inang si Maria, dahil kailanman si Maria ay hindi matatanggihan ni Jesus. Si Maria kailanman hindi matatanggihan ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin mga kapatid ang buhay ni Maria, marahil sasabihin natin, napakamapalad niya dahil siya ay naging ina ng Diyos. Pero kung tutuusin ang lahat ng pinagdaanan ni Maria, hindi naman madali. Mahirap din ho ang pinagdaanan ni Maria. Sa napakabatang edad, tinawag na siyang maging ina ng Diyos. At nung siya ay nagdadalang tao, maraming pag-uusig ang kanyang naranasan. Nung ipinanganak niya si Jesus, nandoon pa rin, takbo dito, takbo doon, tago dito. At nung nakita niyang si Jesus ay nahihirapan, di ba masakit yon para sa isang ina? Pero nalagpasan ni Maria ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa kanyang pagtitiwala at dahil din marahil sa tiwala ng Diyos sa kanya. At marahil sa araw na ito, sa pagdiriwang natin o paggunita natin kay Maria bilang ina ng simbahan, hindi man tayo perpekto, hindi man perpekto ang simbahan, hindi man perpekto ang komunidad na meron tayo, pero sa tulong ni Maria, ang lahat ng mga bagay na mahirap harapin ay kayang malagpasan. Dahil si Maria, sa tulong ni Maria, tayo din ay pwedeng maging kagaya niyang puno ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, lumapit tayo sa mahal na Birhen at ibulong natin sa Kanya ang ating mga panalangin dahil alam naman natin na walang inang nagpapabaya. Walang ina ng Diyos ang nagpapabaya. At siya mismo ang magdadala ng ating mga panalangin palapit kay Jesus. Palapit sa Diyos. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, lumapit tayo sa mahal na Birhen, ibulong ang ating mga panalangin, at hayaan natin ang mahal na Birhen
sa tulong ng kanyang pagtitiwala at ating pagtitiwala sa Kanya, diringgin ng Diyos ang ating panalangin na hindi niya tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan. Amen.